At hindi rin po tayo titino kung hindi natin aaminin ang kasalanan natin, ang partisipasyon natin sa problemang ito. Kung ang gagawin lamang natin ay manisi ng manisi at hindi tayo mismo magsisisi. Kaugnay nito, naranasan niyo na po bang nag-sorry kayo pero sa halip na bumuti, mas sumama pa yung timpla ng tao na pinagsosorihan ninyo? Papaano po ba tayo mag-sorry? Baka ganito, sorry ha, pero ikaw kasi, ganito kasi. Excuses. O kaya, sorry na, okay na ha, baka may toyo ka pa. Hindi po talaga ito magiging okay. Sapagkat hindi magiging sapat ang pag-sorry kung hindi ito tapat sa pagsisisi. Acknowledge our sins, our faults without excuses. Hindi naman natin sinasabing tayo ang mali sa lahat ng aspeto, pero wag mo na yung mali ng iba, lalong-lalo na yung mali ng pinagsasurihan mo, ang banggitin mo, yung mali mo muna. Something like, sorry na, mura kita kanina. Alam kong maling-mali yon. Hindi ko dapat ginawa sa iyo. Ganoon. Yung mali muna natin. Huwag mo natin ibaling sa iba. Lalong-lalo na sa pinagsusurihan mo. Ibaling mo man sa kanya, ang i-emphasize mo yung sakit na naidulot nito sa kanya. Something like, sorry ha, namura kita kanina. Maling-mali ako, hindi ko dapat ginawa yan. Alam kong nasaktan kita ng todo. That's it. Somehow empathize so that they will feel important. They will feel seen. Kasi kaya naman naguhurumintado minsan ng isang tao. Gusto niyang sabihin sa iyo ang kanyang punto na nasaktan mo siya. So, unahan mo na yun. Iparamdam mo nun sa kanya na naunawaan mo yung kanyang emosyon. Meron ding pag-sorry na nag-demand agad na mapatawad. Sorry okay na ayos na tayo. Hindi kasi tayo ang dapat na magpasya kung okay na eh. Hindi tayo na nagkasala, kundi siya na nagawa natin ang pagkakasala. Kaya kung hindi pa, hayaan natin siya, igalang natin yon. Igagalang natin, hindi naman actually yung kanyang desisyon kundi yung kanyang damdamin. Sapagkat maaaring nakapag-desisyon na siya na patawarin tayo, hindi pa lang ready talaga ang damdamin niya kasi nasaktan siya talaga. At dapat igalang natin yun.